Okay guys, so maglagay na tayo ngayon ng mga convenience, no? Clear lang natin yung mga daanan ng wire natin. Dalawang tubo yan dyan. And then dito, isang tubo. So, isang convenience outlet yan dyan. And then ito, dalawang switch yan dyan. Ilagay natin. Dalawang switch. Tapos, ito isang switch to. Pero tugang lahat yan. Tugang switch para dito. So dito is isa lang naman yung ilaw, ilagay natin sa gitna lang. Kaso maglagay tayo ng tugang dito. Reserve yung isa, baka sakaling maglagay sila ng mga ilaw na paikot. So naka-reserve na yung isang switch. And then ito may isang convenience outlet tayo dito. So wala na sa standard yan kasi ganyan lang kahaba yung hollow blocks niyan. Kaya tayo na. So ito pure finishing na ito. Isang ilaw na lang dito. Ilagay natin dyan. Kanto na yan. Para sa hagdanan. Ilalaglag na lang natin. I-drop natin dyan. Para sa 3-way switch natin. So mayroon tayong switch doon sa baba. May switch din dito. And then dito, isang ilaw rin para sa kwarto. In case na patayin yung ilaw ng hagdanan, mayroon tayong naka-stable na ilaw dito. So siguro sa gitna natin nilagay. So dito tayo maglagay banda. Ayan. Dito sa gitna na yan. So ang ilaw nito guys is ano lang, bali tatlong ilaw lang muna ilalagay natin. Pero ang ilalagay natin mga switch is tugang lahat. Tugang para in case na may karoon ng ano, panibagong ilaw, so malalagyan natin. Okay. Okay guys, good morning. So dito tayo ulit sa ating panibagong ano, electrical job. So gagawin natin dito ngayon is itatap na natin to. Susuplayan na natin to ng kuryente para matapos na. So lahat na yan, lagyan natin kahapon yan. So nasa 3rd floor pala tayo, no? So dito sa 2nd floor, so almost ano na to, tapos na to. Problema, wala pa tayong mga ilaw. Ilaw na lang kulang dito. So ang kinabit pa lang natin is isang pin light and then isang center light. Pero wala pa yan, ano, temporary lang yan. So yung iba doon is ito. So ito yung mga switch nya. Yan. 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 So okay na itong linya dito. Kuryente. So yung linya naman dito, ayan. Yan lang, wala pang gaano ano. Hindi pa talaga siya dito sa ilaw. Pero lahat dito okay na to, gumagana na to. May mga takip pa nga lang yan dahil may finishing ano pa to, pintura na kinakailangan. So ngayon ang gagawin natin is dito sa taas, sa 3rd floor. Ang 1st floor pala nito guys is wala pang ano, wala pang linya. So abang pala yung inano natin doon. Hinihintay mo natin yung budget doon. So hindi ko pa ano yung 1st floor dahil masyadong magulo pa doon, hindi pa nalinisan. So ang inuna natin is 2nd floor at saka 3rd floor. So ngayon itatap na natin to. So nakalaylay pa yung linya natin pataas kasi di pa tapos tong ano. Mukhang matigil kasi muna ito. So importante may kuryente na. So okay. Umpisa natin. Unahin natin to guys yung mga ano, mga switch natin. So mayroon tayong isang switch dito. Tatlong wire ito. Nanggagaling ito sa baba. So dito isang switch dito,
Tapos pagbaba mo dito, ito yung switch niya. So 3-way to guys. Pag akyat mo dito, pailawin mo dito yung ano, pailawin mo yung ilaw dito, switch. And then pagdating mo dito sa taas, at alam mong medyo nakaakyat ka na, so pwede mo na siyang patayin dito. Dito. Kasi 3-way to. So ganun din, vice versa. Pag baba mo, pwede mo siyang pailawin dito. Pagdating doon mo na siya patayin. So okay. I-attach natin to. Unang gawin natin guys, i-determine muna natin yung ano nito. Yung return. At i-determine muna natin yung ano, line 1. Kasi isa dito is line 1. Ang dalawa dito is navigator. So i-check natin yung line 1 kasi hindi tayo nakapagtanda nito bago natin in-attach. So hindi na natin magalaw-galaw to dahil maraming dinaan ng elbow ito. So masalimuot. So ang gagawin na lang natin is tester na lang. So pag check ng tester guys is simple lang. Okay? Ito muna ang unang gagawin natin. Wala pa si Ading? Wala. So i-check na lang natin dito guys kung saan dito yung ano na line 1 and then dalawa dito is return. So hindi natin pagtandaan yan dahil nawala sa isip natin. Yan. Medyo palyado na yung ating wire stripper guys. Bagay, okay pa, accurate pa naman. So, dito rin tayo. Balatan din natin to. So ang mangyari dito, isi-short natin dito, pipiliin natin kung saan dito. And then iti-tester natin doon. Ito kung lawakan mo to isa. I-short mo dyan, i-short mo dito. Palit-palit Tapos, dito. Wala ka ba ano dyan? So maglagay na lang tayo ng tanda sa kung nasaan yung kanyang line 1. So dalawa dyan is navigator. Lipat-lipat mo siya.
Sige mo. Lipat. Sige, lipat. 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 Okay. So, yung ginawakan mo, yun yung ano? Ulit nga. Lipat. Yung natigil natin. Sige, lipat natin. So ganito lang mag-tester guys, ano? So ito yung napili kanina na common doon. So i-check natin doon. Sige, dikit mo doon ulit. Ito yung napili natin kanina. And then pag tumunog yung tester natin, sige, dikit mo. Yan. Tapos pag ilipat natin dito, sige, lipat mo. Yan. Okay. So, it means ito yung ano, ito yung ating line 1. So, ganoon lang kadali mag-tester. So, lagyan natin ng tanda. Ang ating line 1. Ang ikakabit natin dito guys is 3W. So, asan yung 3W natin? Asan yung 3W natin? So ito yung dalawang 3W na switch natin. Pag bumili kayo ng ganito guys, sabihin nyo na pang 3W. So dito sa 3W, i-check din natin dito kung nasaan yung line 1. Importante na mayroon kayong tester pagkabit ko mga ganitong klaseng switch. Kasi ito is hindi ito isang ordinaryong switch lang. Kung makikita mo dyan guys, may 4 na butas yan. Mayroon na siyang manual. Mayroon siyang manual pero mas maganda kung mayroon pa rin yung tester. So isa kasi dito is magkasama. Ang isa dito is magkahiwalay. So i-check natin yung magkasama. Yan. Yan. Itong dalawa wala to. So kung pakinggan natin yung tester, tumutunog siya. Ayan. Ayan, tumutunog siya. Okay. So ibig sabihin ito magkasama to. So itong dalawa na to is navigator to. Itong dalawa. So magkaroon siya ng switch dito. Tapos pag i-on mo yan, i-on mo kabila. Saka siya magkaroon. Dito naman, i-off mo. O yan. So yan yung trabaho niya. Ulit, ito yung magkasama. So dito natin i-attach si ayan. Yung linya ni line 1 dito, ang sasalo dito is si return. So isa dito is return. So wag na tayong magtanda kay return kasi dalawang linya lang naman to. At saka ang linya natin dito is line to line. Ayan. So si return dito. Ayan. Tapos itong si line 1 at saka si line 1, ito yung ipagdugtong natin. So ito si navigator, permis na ito. Putulan na natin.
So kailangan dito guys, huwag kayong magkamali paano mag-attach ng ganito. So ayan. So ang mangyari kasi nito guys, maiwan si line 2 doon. Tapos si line 1 ang tuloy-tuloy na pumasok dito. Pagpasok ni line 1 dito, ito yung ito yung hinawakan ko. So ipapasok natin si line 1 papunta doon sa baba. So ang mangyari niyan is i-connection natin to. Itong dalawang line 1 na to. So balatan lang natin ng mas malaki. Yan. Ang pagkabit ng 3-way guys ay medyo nakakalito. Pero tulad ng sinabi ko, hindi ka dapat malito dito. Pag alam mong malito ka, isip-isip ka muna. Pahinga. Hanggat sa maisip mo. So ito yung i-connection natin. Line 1 at saka line 1, papasukin natin si line 1 doon. Yan. I-splice natin to. Yan. Yan. And then electrical tape natin. So importante lang dito guys, huwag kayong malito, no? Kasi ang 3-ways nakakalito talaga yan. Yung ordinary switch nga nakakalito, ito pa kaya. Ayan. So kailangan nating may ano ng gusto ko. Ayan, okay na yan. So okay na yung line, anong line naman natin. Pumasok na siya doon. Safety natin yan. Ngayon, check ulit natin kung tama ba. Ayan. So hindi tumunog yung buzzer natin, ibig sabihin navigator tama siya. So dito tayo ulit sa baba. Iwanan mo natin yan. So the same procedure to. Hanapin ulit natin si ano, yung dalawang linya. So ito walang tunog siya dito. Pagdating dito tumunog. So ito yung ating line 1. So dito ngayon natin connect si line 1. So ito yung line 1 natin. Dito yung pang splice ko. Putulan natin to. Ayan. Ayan. So kailangan lang dito guys, huwag kayong malito kung paano makabit ng 3-way. So kailangan double check kasi malabo ng mata ko. May tanda naman to guys. Mayroon siyang ano, may tanda to na saan yung navigator niya. Pero may tester kasi ako kaya alam ko na ng so dito sa ano, common, dito natin i-connect si ano, line 1. Ayan. Ayan. So ito guys, yung dalawa na ito. So ito na yung si navigator, yung dalawa. So galing doon sa line 1 sa breaker natin, pinagdugtong natin siya doon para makadiretso siya dito. So makadiretso siya dito, itong dalawa is return to. So navigator to.
Yan. So dito kahit magkabaliktad-baliktad yan, walang problema yan. Kahit saan dyan. Navigator 1, Navigator 2, walang problema yan. 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 So okay na. Line 1, Navigator 1, Navigator 2. Tapos, i-fix natin to. Ito nga pala guys, tinakpan natin ng ano to. Ito yung purpose kung bakit tinakpan natin ng mga paper tape. Kasi pag nagmasilya sila o kaya magsimento, natatakpan yung butas. So pag natatakpan yung butas, hindi na natin siya matornilyo. Yan. Mahirap tanggalin. Yan. So yan ang purpose niyan, kaya natin tinakpan ng paper tape yan. So okay, i-fix natin. Taas yung balay na mo. So i-fix na natin to. So kahit saan direksyon yan. Check lang natin kung yan. Importante guys, mayroon tayong paper tape talaga. Kasama sa budget yan pagdating sa electrical kasi pantakip yan habang nagpapalitada. Pinapalipat niya sa akin doon dahil bibili siya ng gulay dito. Sabi ko kung nabitiwan na, hindi ka makapupot. Tawag, itumba ako, napoy ko yung senador. Hindi pa nakatakbo? Nakatakbo na? Hindi pa. Ito nakaandar. Okay na. Okay, so yan na yun guys. So ito na yung triwin natin. So ngayon, kinapit na natin yung navigator niya. Dito na naman tayo sa taas. So naikabit na natin guys yung ano, mula doon sa line 1, pumasok siya dito, kinabit natin doon, pabalik dito yung dalawang navigator. So babalik natin yung dalawang navigator dito, i-attach na lang natin. So walang ano to, walang polarity, pwede magkabaligtaran to kahit saan. Ang importante yung line 1 lang. So ayan na, naikabit na natin, ganyan lang. Pinabalik lang natin dito yung navigator doon. And then pagbalik dito sa kabilang side, ito na yung return papuntang ilaw. So kanina nahirapan tayo kasi PVC. Pero ito medyo ano lang to, medyo malambot kasi ang ginamit natin dito is flexible na. So konting sundot na lang natin to. Medyo mahaba yung tornilyo natin dito. Yan. So bago natin higpitan yan, ikabit mo natin itong isa. Kahit magkabaligtad naman yan, walang problema. Kaso dito hindi na tayo pwede magkabaligtad dahil nilagyan natin ng ano, jumper. So dyan siya. Tapos ito dito rin. Kahit saan dyan sa kanila kasi iisang linya lang yan. Hindi katulad nito na mayroong kanya-kanyang linya. Yan.
So hindi na tayo nagtanda dyan guys. No? Ito importante to guys. Oh, kasi pag nagsimento ka, matatakpan ng simento yan. Mahirap na itornilyo yan. Ayan. Buti natin, napakaganda pa oh, ang tornilyohan. So, gamit na natin to. Okay. Tornilyo na natin. Gamit ang ating mahiwagang... Ayan. So wag lang muna natin ihigpitan ng gusto. Para Sigurado. oo. Ayan. I-check natin muna itong dalawa kasi magkatabi to. Dapat ipantay natin to. Ayan. Hindi, ilipin mo. Oo nga, dapat Yo, may... ay, ilipin mo. Oh, dapat talaga may level to. So, wala nang level to. Mata-mata Ayan. na. Mata-mata na lang. Ayan. Ito guys, hindi naman kailangan ng higpit to kasi hindi katulad ng mga convenience natin na saksak bunot. Ito, diin lang parati to. Patikin. Oh, hindi mo siya dapat higpitan ng gusto. So, takpan na natin. Bahala ng pintor dito kasunod kung paano nila pinturahan to. Ayan. And then ito. Ayan talaga yan. Kasi pa. Ayan. So, sa tingin ko pantay na siya. Ayan. Dapat mag ano dito, may tape Oo. para makinis to. Oo, para maano. Ano pa nila yan? Masilya. Para makinis. Be. Oh, so, meron na tayong dalawang switch. So, kailangan lang pagdalawahan. Kunin nyo muna yung pantay bago nyo higpitan kasi baka mamaya mataas yung isa, mababa yung isa, pangit tignan. So, yan, okay na yan. Sa tingin ko, pantay naman, oh. Comment lang kayo kung medyo tabingi. Okay. So, proceed. So, huwag lang natin higpitan muna nung gusto. Yan. Kunin mo natin yung ano. Yung pinaka ano mo. Yan. So, kamayin natin guys para maano natin. Makontrol. Malaglag ka dyan ah. Yan. Okay. Ligtas. Baliktad. Yan. Ah. Panin natin yung pantay. Yan. Okay. Yan. Lipat. Ayan. Ayan. So, itatap natin to dito guys, ano? Ayan. Para magkaroon ng koneksyon yung ibang mga outlet. Siyempre, yung dugtungan natin, ipaghiwalay natin. Ayan. And then, magputol tayo dito ng ano. So, habaan natin siya ng bahagya. Tulad ng sinabi ko, dahil darating ang panahon na mag-replace. So, mayroon pang pagdugtungan. Ayan.
ito yung ano natin. Ngayon na rin kakabitan ng ilaw ba? Oo. So hindi pa tayo nakapaglagay pala ng ano nito, no? Mga jumper. So jumperan muna natin ito, guys. Guys. Yan. So ito na. Nai-jumper na natin to. So para sigurado tayo na may linya ang bawat isa. Check natin to. Ayan, tumutunog. Yung tester natin. Ayan. So kabit na natin. Ayan. Hindi nito. Ayan. Okay. Ayan. And then Yun. so ayan na. Ayan. Ayan na siya. So okay na. Check muna natin dito. So ang problema dito is wala pa tayong ilaw. Wala pa tayong receptacle para dito. So iwanan mo natin to na ganito. So, kailangan pa natin bumili. Takpan na lang natin. CO, third floor. So ito yun. Yan. Yan. Yan.
So, okay. So, inuno natin yan. So, it means may supply na doon. So, subok natin. Kabit natin. So, nakao. Isubok natin yung tester natin. Lagay na lang natin sa 250. 250. Pasok natin siya sa 250. Check natin. Ayan. So mayroon na siya. Lagay natin sa 1K. Ayan o. Mayroon na. Ayan. So mayroon na lahat. So kung mayroon dyan, ganun din dito. Kasi Lipat mo na ito pan ba? ayan. Ayan, so mayroon na. Lipat mo na ito pan. Ito yung electric fan. Check natin to. Kung gagana na siya. Ayan. So may supply na siya guys. Dito tayo sa ilaw. Ayan. Kapitan natin to. Yan, nakailaw na agad. Saan yun? I-off mo yan, yung isa. Yan. Yan. Ayun yung isa. Ba't baligtad? Ha? Hindi, walang polarity yan. Kasi pwedeng... Di ba alam ko may ilaw to? Saan? Yan. So ito guys, magtataka ka eh. Sabi mo baligtad kanina. Ang dati talagang 3-way switch, walang ganito. Walang tanda. Kasi pag pinailaw ko yan doon, so ito yung sinasabi natin na pwedeng pailawin dito. Ayan, pwede siyang umilaw, pwede siyang patayin. So patayin mo doon. Doon mo siya pailawin. So dapat walang ano to, walang polarity to. Ayan o. So umiilaw din siya, so pwede mo siyang patayin dito. Pag ilaw dyan, ayan. Pakita mo na hindi mo binibigay. Ha? Pakita mo na hindi mo binibigay. Oh, so hindi ko pinipindot yan. Oh. Oh. Pwede siya doon pailawin, doon patayin. Patay mo dyan pa. Tapos dito ko patayin. Pilawin ko dito. Dito, oh. Tapos doon pailawin. Oh. Dito ko patayin. Umiilaw yan, patayin ko dito. Yan. Tapos pailawin niya doon. Oh. So, ganyan ang trabaho ng 3-way. So, okay yung gawa natin guys. Wala namang problema. So, ito naman. So, itong isa. Ayan. So, ito yung nag-iisang ano. So, dapat kasi dito, itong ganito mga 3-way, walang polarity dapat to. Kasi, neutral to. Kahit saan siya pwedeng patayin doon sa ilawin. Pero yung ngayon lumalabas kasi, may mga ganito na. Pero wala namang problema, hindi naman issue yan. So, ang ito lang, so may sarili talaga siyang ano, polarity. Yan. Ay, hindi siya polarity kung tawagin. Tanda lang. O, markings. Wala pa to? Yan, wala pang ilaw yan. Ah. So, okay. For today's video guys, so ito lang muna, no? So, okay yung electrical natin. So, bahala na yung pintor dito. Maglagay ng mga masilya nito. And then, yan. So, okay na. Tapos, yung saksakan natin, ayan, umiikot na. And then, ito, ganun din to. So, ang ingatan lang natin dito is yung may takip. Siguro palitan natin to ng ano, ng outlet na may takip. So, may nabiling ganun guys. May takip siya. Pero dapat nakatayo pala dapat. Pero okay na yan. So, ito wala pang ano, receptacle. Ito, bibilhan natin ng takip yan.
Yan. So okay, yun lang muna. Thank you guys. So, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa akin channel, please like and subscribe. Beams Channel TV. Bye-bye.